May mga relasyon na masarap alalahanin. Yung tipong kahit mahirap, pipiliin mong ipaglaban. Pero paano kung ang taong mahal mo pala ay hindi tao? Ako si Ana. Nakatira ako sa isang maliit na bayan sa may paanan ng bundok. Simple lang buhay namin. May maliit na karinderya si Mama at ako naman ay nagtatrabaho sa munisipyo bilang clerk. Walang masyadong kaguluhan dito, payapa, tahimik hanggang dumating si Ethan. Nagpakilala siyang bagong lipat. Galing daw siya sa Maynila, tahimik, matangkad, maputi at laging nakaitim. May kakaiba sa tingin niya, para bang kaya niyang basahin ang iniisip mo. Pero sa kabila ng hiwaga, naging mabait siya. Nakilala ko siya noong isang hapon habang pauwi ako mula sa munisipyo. Nakita ko siyang pinapaligiran ng mga batang palaboy, pinapakitaan niya ng mga simpleng magic trick. Tumawa ako at nagkatinginan kami. "Hi," bati niya. "Ethan." "Ana," sabi ko. At mula noon palagi ko na siyang nakikita. Sa palengke, sa tapat ng karinderya, sa simbahan. Parang laging nandoon kung nasaan ako. Hindi nagtagal, niligawan niya ako. Tahimik siyang manligaw, hindi gaya ng iba. Hindi siya masalita, pero kapag tinitigan ka niya, parang ikaw na lang ang tao sa buong mundo. Sinagot ko siya. At sa simula, akala ko masaya na ako. Pero napapansin ko may mga gabi na hindi siya sumasagot sa chat. Bigla na lang nawawala. May mga araw na amoy lupa siya, parang galing sa kung saan. May isa ring insidente, nakita ko siyang may dugo sa laylayan ng polo niya. Nagkaalitan sa palengke, sagot niya nung tinanong ko. Sinapak ko yung nagnakaw ng prutas. Hindi ko na siya kinuwestiyon pa. Pero sa gabi, hindi ako makatulog. Minsang dumalaw siya sa bahay, nakita ko si Mama hindi komportable. Parang iniiwasan siya. At si Yaya Deling, ang matanda naming katulong, biglang nagsindi ng insenso sa may pintuan. May malamig na hangin, iha, bulong niya. Huwag mo agad pagbuksan ng buong puso ang isang taong hindi mo pa kilala ng lubusan. Nagpanting ang tenga ko. Nilaban ko si Ethan. Mahalaga siya sa akin, pero isang gabi na late siya ng dating. Mag-aalas 12 na. Bigla kong narinig ang kaluskos sa labas ng bintana. Sumilip ako at sa dilim nakita ko siya, pero hindi siya ang Ethan na kilala ko. Ang mga mata niya pula, ang bibig may nakasabit na hibla ng laman, at sa paanan niya may duguang pusa. Hindi siya